So basahin lang po natin yung atin pong text this morning, Ephesians 4:1. Sabi po, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa sandaling ito. Salamat po sa araw na ito na kami po, Panginoon, ay pinalakas po ninyo, sinustain po ninyo kami, pinagpala po ninyo kami. Thank you, Lord, sa favor po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa maraming kaparaanan po ninyo sa amin po mga buhay. Salamat po as we gather here. Nadadama po namin, Panginoon, yung presence po ninyo, yung kagalakan po, Panginoon, ng sumamba. At ngayon po, Panginoon, makikinig din po kami ng mga salita po ninyo. Gawin niyo po itong buhay, Panginoon, sa amin po mga puso. At nawa po, Panginoon, magkaroon po kami ng mga takeaways na kung saan mai-apply po namin practically at magiging mas maayos po, Panginoon, ang amin pong mga kilos bilang mga anak po ninyo. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. So sa concluding part po natin, ito po yung title po natin, Walking Worthy of the Calling. Walking Worthy of the Calling. Ano pong ibig sabihin? Lumakad po tayo ng karapat-dapat ayon sa pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Or instead na lumakad, pwede rin po nating sabihin, mamuhay po tayo ng karapat-dapat sa pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo, yung calling, hindi po sapat na alam lang po natin. Ang calling po talaga nilalakaran. Okay? At hindi lang po nilalakaran, kundi po nilalakaran po siya ng tama. Ito po yung big idea po natin sa pag-aaral po natin. At least nakukuha po natin yung big idea bago pa man po tayo mapunta sa huli. Ito po yung big idea po natin. Living a life worthy of that calling is God's true expectation. So living a life worthy of that calling, kung anumang calling, meron po tayo. Kung ipamumuhay po natin ito ng tama, maayos, yan po yung ini-expect talaga ng Panginoon po sa atin. Sabi po sa verse, sabihin nga po natin, ibig sabihin po niyan, sinasabi po kung sino yung nagsulat, ang nagsulat po niyan ay si Paul. And most likely, sinulat po yan ni Paul nung siya po ay nakakulong po sa Rome. Sinabi po niya, ako. Okay? At binanggit po niya, sinabi po niya ay a prisoner, sabi po niya, a prisoner in Christ. Tama po ba? Ganun po yung pagkakasabi po, no? A prisoner for the Lord. Nung sabihin po niya na prisoner po siya for the Lord, hindi po yan isang klase po ng condition, kundi ito po ay spiritual identity. Sabihin nga po natin, spiritual identity. Pag sinabi po natin nakakulong ako, supposedly it is a condition, it is an experience, isang kalagayan po yan. Pero iba po talaga ang paningin po talaga ni Paul. Ang dami po nating mababasa ng mga tagline people na mind-blowing talaga. Kakaiba sa iniisip natin. So siya po ay nakakulong, sabi niya, nakakulong ako, hindi dahil kay Caesar, kundi ako ay nakakulong para sa Panginoon. And it changed your perspective, it changed your thinking about your experience. Kasi sinasabi niya, hindi ako nakulong dahil parang nadakip ako. Nakulong ako dahil gumagawa ako ng tama para kay Kristo. Kaya po siya hindi lang physical condition, ito po ay spiritual identity. So ang kanyang suffering ay hindi po hadlang para po sa kanyang calling, para maibahagi po niya ang salita ng Panginoon sa iba. Pero may binanggit po dyan mga kapatid, sabi, therefore. Sabihin nga po natin, therefore. Ano po ba sa Tagalog po yan? Depende po siguro doon sa kasunod po na salita. Pwede pong sabihin natin, kaya nga, or dahil dito. Okay? In this context, pwede po natin sabihin, dahil dito. Yan po ay major turning point dito po sa verse po na ito. Napakahalaga po ng salitang therefore po dyan.
Ang tawag po natin dyan sa English grammar po natin ay transitional word. Babago ka ng ipinapakita, babago ka ng gusto mong ipahayag sa mga tao. Kasi po in chapters 1 to 3, ito po ay something doctrinal. Ito po ay may kinalaman po sa atin pong kalagayan, sino tayo kay Kristo. Okay? That is identity. Sino po tayo sa kay Kristo? Yan po ay doctrinal. Tinalakay po iyan ni Paul sa chapters 1, 2, and 3. Tapos po, beginning po ng chapter 4, gumamit na po siya ng salitang therefore. At yung therefore po na yan ay may kinalaman po sa practical. From doctrine to duty. Okay? Kasi po dito, pinapakita, ito yung kalagayan nyo kay Christ. Pero sa chapter 4, 5, and 6, sinasabi niya, dahil ganito kayo kay Christ, practically, dapat ganito naman kayo mamuhay. Dapat may matching din po mga kapatid. Ano ho? Dahil sa ginawa ng Diyos, ano yung ginawa ng Diyos? Yung salvation, yung grace, yung pag-iiba ng ating identity, inaasahan din po, magkakaroon po tayo ng new lifestyle, bagong gawi ng pamumuhay. So ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang paniniwala, ito po ay pamumuhay. Ang audience po dyan ni Paul ay mga mananampalataya po sa Ephesus at ang mga Kristiyano po dyan, of course, ay nakatira po sa highly pagan environment. Ano po ba yung kasabihin natin? When you are in Rome, do as the Romans do. Di po ba? Kung nasa Roma ka, mas madali na gawin mo yung ginagawa din nila. Wala nang effort doon no? Hindi ka na lalaban. So, wala na. Magpapatangay ka na lang kung ano yung gawi nila. Pero hindi nga po ganun ang sinasabi po ni Paul. Di ba? Sabi, do not be conformed, but be transformed by the renewing of your mind. Di ba? Pinababago po yung ating pag-iisip. So, this is highly pagan environment. Kaya sabi ni Paul, therefore, meron kayong dapat baguhin, a new lifestyle. Puno ng idolatry, puno ng immorality. Kaya may malaki pong challenge po dito. Paano po sila mamumuhay ng kakaiba sa takbo ng mundo. And then sabi po niya, therefore, walk worthy. Di po ba? Ang phrase po na walk, o yung salitang walk, yung word na yan, pagka na-encounter po natin yan sa Bible, kadalasan po, ang meaning po talaga niyan ay lifestyle. Yung gawin ng atin pong pamumuhay. Samantala pong yung worthy po na yan naman ay galing po sa Greek na axios, nangangahulugan po ito ng katumbas o kaya po akma o kaya po naka-align. Ibig sabihin, yung calling po natin o yung kalagayan po natin at yung calling po natin, dapat po nagmamatch naman po siya. May katumbas para po siyang, sabihin po natin, parang tumutugma, parang timbangan po siya, no? Pantay po yan, yung conduct. At saka po yung kalagayan po natin sa Panginoon, dapat po magkaparehas po yan. So meron po siyang timbangan. So hindi lang po sapat na alam po natin ang ating calling, kailangan po natin siyang lakaran at ito po ang tama. So maraming mga tao gusto pong malaman ano pa talaga ang calling ko. Ano pa talaga ang aking purpose? Ano ang layunin ng Diyos sa aking buhay? Yan. Pero dapat po, meron po mas mataas pa palang tanong doon. Papaano ko ito lalakaran ng wasto na may bibigyan ko ng kaluguran ang Panginoon? So hindi sapat na alam natin ang ating calling, kailangan po natin itong lakaran po ng tama. So ang challenge po dito po mga kapatid is not just to know your calling, kundi walk worthy of it. Mas maipapakita po ang result po nito mga kapatid kapag ikinabit po natin kung ano po yung position po natin ngayon, yung second calling po natin doon sa naunang calling. Nasusundan po ba ninyo mga kapatid? First Sunday po natin, meron pong general calling. And what is the general calling?
Ang mga tao po ay maligtas. Dapat po tayong maligtas. Tayo po ay maging anak ng Diyos. Maging Kristiyano po tayo. Pero alam po ninyo, nung maging Christian po tayo, dapat po, ito po ay yung pong position po natin, yung kalagayan po natin, itinatambal po ito, yung pong pangalawang calling po natin. Parang ganito po yan mga kapatid. If you are a businessman, sabihin natin businessman po tayo. Yan po yung title natin dati, oh. So, if you are a businessman, dahil merong general call sa atin ng Panginoon na ligtas po tayo, then you become a Christian businessman. Tama po ba? Kristiyano ka ng businessman. If you are a doctor, di po ba? Tapos parang ang assumption natin siguro, ito ang calling ko sa buhay. Pero tayo po ay naging Kristiyano, you become now a Christian doctor. If you are a judge, if you are an attorney, nagiging Christian attorney po tayo. Okay? Nagkikits na po natin? Ibig sabihin po, yung noun, yung title po natin, nagkakaroon na po siya ng descriptive adjective. Tama po ba yan? My English teacher. O, yung adjective, baka redundant ako, no? Pag sinabi nating adjective ay nagdi-describe na po yan eh. Di po ba? Hindi, pero baka may ganon. Descriptive adjective. Pag sinabi natin Christian lawyer, Christian doctor, alam po ninyo mga kapatid, nag-iiba po, nag-iiba. O palagay na wala na po tayong title talaga na katulad ng mga doctor, lawyer, teacher. Palagay na po natin mga kapatid, you are a Christian husband. Iba po yun mga kapatid. Pag na-realize mo that you are a Christian husband, dapat po, iba ang galaw. You provide for your family, minamahal mo ang iyong asawa, binabayaran mo yung order niya sa Shopee, di po ba? Nagtatrabaho tayo, you work hard for your family because you are a Christian husband. O tingnan naman po natin, baka pwede rin pong sabihin natin, you are a Christian wife. If you are a Christian wife, baka iba rin ang galawan yan. Dahil ikaw ay naging Christian wife na walk worthy of your calling. Baka itong calling mo, baka iba na po ang kilos po natin. Hindi na po natin sinisigawan yung asawa natin. Hindi na po natin laging pinapagalitan. Hindi na po yung laging siya ang mali. Di po ba? Tama po ba yung mga kalalakihan? Yung mga babae, lagi na lang sila ang tama. Di po ba? So, baka pwede naman pong umamin kayo ng mga mistakes din ninyo. Kasi now you are a Christian wife. So, sabi natin, naging Kristiyano po tayo, lalong na-highlight dapat yung gawa po natin, dapat po ay tama. And we know that is our calling. Makwento ko lang po mga kapatid. Alam po ninyo, meron po ako na meet po na doktor na napakabait po ng doktor po na to, napaka-considerate po niya. Ito po nung ako po ay ma-angioplasty. So ikakat-kat ko na lang po yung mga story, no? Alam po ba ninyo pag na-angioplasty po kayo ang mahal? Kasi po yung isang stent, ang presyo po ay 250,000. Ang nakaabang po sa akin ay 7. Diyos ko po. 7, magkano po yan? Sino po magaling sa math? Grabe kung 7 po yan, edi more than 1 point... ilan po, ilan? Bahala na po kayo. Pero more than 1 million po yan. Kasi kung 4, di po ba? 1 million na po yung 4 eh. So ang laki, nakaabang po yung 7. Pero sabi niya, Pastor, kailangan na po ninyo mag-decide. Para po kayong time bomb na parang bigla na lang pwede kayong mawala na dito sa Mother Earth. Sabi niya, bawat araw po, delikado po kayo. Kaya po, kahit anong gawin ko, sabi ko, dapat mag-ingat daw, papasok ng CR, huwag magsasara. Kasi anytime daw, pwede na ako bumalagta. Kasi grabe po yung may bara sa akin, 3.
So within 1 week, nag-decide na rin po kami. Pero sabi po ng doktor, Pastor, ang bayad po sa akin dyan ay 100,000. So grabe po yan. Yung stent, 250, more than 1 million, tapos yung kanya, 100,000. Pero sabi niya, wag niyo po muna akong bayaran. Hindi po sinabi niya wag siyang bayaran ha. Sabi niya, wag po ninyo muna akong bayaran. Kasi karamihan hindi nagpapagawa niyan kasi natatakot talaga sa gastos. So, true enough, mga kapatid, fast forward po natin, ginawa po yung procedure. Sabi niya, pati yung anesthesiology, sabi niya, kakausapin ko, ang bayad sa kanya ay 50,000. Sabi niya, kilala ko yan, pwedeng kalahati na lang. So, kalahati lang po binayad po namin. At tapos po yung sa kanya, nailabas na po ako sa hospital. Bago po kami umuwi, sabi niya, Pastor, karamihan po ng sinasabihan ko na wag munang magbayad, 2 out of 10 lang ang bumabalik. Grabe. O, siyempre, nakaraos na sila, buhay na sila. So, nakalimutan na si doktor. Sabi ko, parang ayoko naman. Tapos ay matunog pa naman na pastor kung tawagin niya ako. Sabi, pastor na estapador. Parang mahirap naman yung gano'n, di ba? So, alam po ninyo, yung palamang pong bago pa kami umuwi, tuwan-tuwa na po ako sa kanya at hindi ko napigil yung aking sarili na, Doc, sabi ko, pwede ko kayong ipag-pray. So, pinag-pray ko po siya. Ang prayer ko po sa kanya, Lord, maraming salamat po sa buhay ni Doktor. Hindi lang po niya tinanggap ito as a profession. Alam din niya that this is a calling from you. Yun po yung natatandang prayer sa kanya. So umuwi po kami ng bahay. After a week, kailangan po magpa-check up po sa kanya. Dala-dala na po namin yung 50,000 hulugan. Di po ba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Hulugan. So dala po namin yung 50,000. Magki-Christmas po noon. Tuwan-tuwa po siya. Yes, sabi niya may pamasko na ako. So after a month naman kami babalik, may dala kaming 10. Tinanggap pa rin po niya yung 10. So after 3 months, kailangan na po kami bumalik. 3 months na kasi maganda na po yung resulta. May dala na po kami na 5. Ang tanda ko, hindi na po niya tinanggap. Sabi niya, enough na po ito, tama na po. So, ayun, parang grabe, nakakatuwa po talaga yung kilos po ng Panginoon. So hindi lang po yung hindi lang po yung nakita ko yung kilos ng Panginoon po doon, naintindihan po mismo ng doktor na this is a calling from God. Yung profession po niya hindi lang para kumita. Di po ba? Hindi lang para siya mabuhay, kundi po talaga makatulong po sa ibang mga tao. Kaya po natin ikinakabit yan, mga kapatid. This is the best way to display yung pong ating calling, paano natin siya lalakaran ng tama. Hindi nang po tayo kasi naligtas. Ephesians 2:10 sabi, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Alam po ba ninyo yung verse 8 and 9, sabi, kayo'y naligtas dahil sa biyaya, dahil sa inyong pananampalataya. Pero kaya lang po mga kapatid, tumitigil po kasi tayo doon eh. In verse 10, sabi, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ibig sabihin po niyan talaga mga kapatid, yung kauna-unahan, di ba? For it is by grace you have been saved. Naligtas po tayo, yun po yung unang pagkatawag po sa atin. Pero meron pong pangalawa, sabi po, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. That's the best way, mga kapatid, para mapakita po natin we are walking worthy of our calling. So punta na po tayo mga kapatid, how to walk worthy of your calling. Paano po ba natin lalakaran ng tama, ipamumuhay ng tama yung calling po natin? Okay? Ang number 1 po natin ay walk in humility. Tatalo na po tayo sa verse 2, Ephesians 4:2. Sabi, be completely humble
and gentle. Alam po ninyo, yung ancient Romans, di ba, yung ancient Rome, sa kultura po ng mga Romano, ang pinapahalagahan po dyan ay honor. Ang pinapahalagahan po dyan ay power. Pinapahalagahan po dyan status or kaya po dominance. Alam po ninyo yung ganon. Yung para mas loud ka, may ganyan yung sa kwentuhan, siya yung nangingibabaw. Ang lakas ng boses, sa mga debate, ang lakas niya, di po ba? Yung dominance, alam po ninyo, ino-honor po sa kanila yan. Kasi kailangan po nila control po talaga. Kailangan po nila strong, kailangan po nila respected. Pero po yung humility, yung kababaang loob, kadalasan po yan tinitingnan bilang weakness, pagiging mababa ng status, kawalan po ng power. Alam po ninyo, pag panahon po ng conference, parang mga abogado po yung mga delegates sa conference. Tumayo po ako, nagbigay po ako ng report. Grabe, tinatanong po nila ako. Sabi ni Ate Tess, sana sinusupalpal mo sila. Alam po ninyo naman ng mga babae, ganyan no? Ako kayang-kaya kong kontrolin yung sarili ko Kayang-kaya kong tiisin yung inis na inis ka na, di ba parang ganyan. Sabi ko, kaya ang hirap sa lalaki yung may nakasuksok na baril no? Yung may parang anytime, parang puputok. Pero siyempre, kayang-kaya mong i-discipline yung iyong sarili. Pero mga babae, sabi ni Ate Tess, kung ako nahandyan, ay nako, hindi ako po pwede sa ganyan. Sabi ko, hindi. Kaya nga, ako naman pwede ko sa ganyan. Yung bang parang yung, alam mo, yung ginagawa, may assignment mo, meron ka nang ginagawa. Buti nga sa atin sa LCC, pag nagme-meeting tayo, okay, palakpakan natin, okay, natapos ka agad. Doon, hindi pwede. Hindi ka makakalusot ka agad. Para ka talagang para kang nakasalang sa husgado. Tapos ay, ang hirap talaga, di ba? So, ang baba ng boses ko, at lalo ko pa siyang binababaan, para hindi mag-trigger ko minsan yung mga sobrang maiinit. Pero alam po ninyo, yung kababaang loob, kadalasan po na tinitingnan po yan, kahinaan, di po ba? Kawalan ng power, hindi ka astig, hindi ka matibay, kakayang-kayanin ka lang ng mga tao. Pero alam po ninyo, si Apostle Paul, sa gitna po ng impluensya ng ancient Rome, yung mga sinaunang mga taga-Roma, napakalinaw po ng kanya pong turo. Sabi niya, be completely humble and gentle. Hindi ka lang mababang loob. Alam po ba ninyo kaibahan? What is the difference between humble and gentle? Yung humble, mababang loob. Yung gentle, maamo. Di po ba? So hindi ka lang mababang loob, kundi maamo din. Pero alam po ninyo mga kapatid, this is really powerful. Ito po talaga yung powerful sa mga Kristiyano. Sa isang kultura na naghahanap po ng status, nagpapakita po ng lakas, ng dominance, si Paul naman sinasabi niya, magpakumbaba ka, magpakumbaba tayo. Sabi po niya, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, by the renewing of your character in Christ. Ang calling po ng Diyos po sa atin ay hindi po magpasikat. Hello? Ang calling po sa atin ng Diyos ay hindi magpasikat, kundi para maglingkod. Alam po ninyo mga kapatid, once you excel, alam mo, nag-excel po tayo. Ginawa po talaga natin yung best po natin. Speaking po ng best mga kapatid, kumisang baka nagiging palusot lang po natin yung best. Tama po ba? I did my best, diba? But my best wasn't good enough. Tama po yan. Yung best po natin, minsan hindi po talaga siya enough. Tama po ba? Kasi kuminsan yung best po natin palusot lang. Ito po, makinig po kayo mga kapatid.
Let us do what is required. Hello? Can you say amen to that? Let us do what is required. Not only do what is best for you. Kung ano nire-require, ito po ang atin pong gawin. Kasi hindi naman po ang God magre-require na hindi po natin kaya. Hindi naman po doing our best. So, alam po ninyo, pag ginagawa po natin yung best, yung nire-require talaga ng Panginoon, darating din naman po sa punto, hindi ka naman po nagpapasikat, pero you will be recognized. Makikilala po tayo mga kapatid. Naalala ko po yung amin pong mentor, si Pastor Rafi. Nagsimula kami, lagi po siya nagre-remind. Sabi po niya, habang nagpapastor kayo, tapos nagdi-disciple kayo ng mga tao, alam ko ibe-bless kayo ng Panginoon. Be humble, sabi niya. Maging mababa lang kayo. Sa totoo lang, you will be recognized, you will be known, makikilala kayo. And true enough, alam po ninyo, hindi ko alam, bigla na lang ako na-invite sa ibang bansa, sa ibang probinsya. Sabi ko parang hindi ko naman talaga makaka-close ito. So parang unti-unti nakikilala yung pangalan mo. So tama si Tatay Rafi, si Pastor Rafi. Sabi niya, hindi lang yan. Pwedeng i-bless kayo financially. Di po ba? Kasi kung minsan pag na-invite ka, alam po ninyo, yung pag kinamayan ka ng mga tao, may palaman. Alam niyo na ibig sabihin, di po ba? Pagkakamayan ka, minsan merong, iba to may papel, parang ganyan, di ba? So, bine-bless ka ng mga tao kasi kung saan ka rin napupunta. Pero sabi niya, mag-ingat kayo dyan kasi hindi lang tayo nagmi-minister para dyan. At ang sabi niya, pagka nakikilala ka, very tempting din, may mga temptation din sa kasalanan, sa opposite sex. Tama po ba? Kuminsan ang tingin sa'yo ng tao, ang pogi-pogi mo. At kailangan paalalahanan po tayo lagi sa bagay po na yan. Tama po ba? May mga temptation po tayo. At siyempre, salamat kay Ate Tess dahil lagi po tayong napagsasabihan po tungkol sa mga ganyan. Minsan po, napaparinggan din ako. One time po, naglalakad po kami sa mall. Hila-hila po niya si Oreo. Si Oreo nakakita ng Shih Tzu na babae. Ayaw lumakad. Sabi ni Ate Tess, manang-mana ka sa tatay mo. So sabi ko, ano? Siyempre, para hindi ka na lang ma-offend, di ba ba? Siyempre, maganda po yung napapaalalahanan po tayo. May mga tao po na nagpapaalala po sa atin. So, meron po talagang mga temptation. So, walk in humility. Habang tayo po, mga kapatid, ay bine-bless ng Panginoon, lumakad po tayo na may kababaan. Be teachable. Meron pong isang pastor before our anniversary. Tumawag po siya sa akin. Tapos, isinasama po niya ulit ako doon sa kanila pong department. Sabi ko, tanggalin mo na ako dyan. Hindi niyo ako kailangan. Kasi ang gagaling, alam po niyo yung ibang mga batang pastor, ang gagaling po talaga nila. Sabi ko, ang gagaling nyo, hindi nyo na ako kailangan dyan. Sabi ko, pwede ko na kayong hindi i-mentor, ako na magpapamentor sa inyo. Alam po ninyo, sabi po ng batang pastor na to, kailangan namin kayo tay. Kasi pagka yumayabang kami, may tagapagsabi man lang sa amin as mentor na, oops, yumayabang ka na anak. Di po ba? Alam po ninyo mga kapatid, sa totoo lang, doing our profession, at habang ginagawa po natin yung calling na kung saan tinawag po tayo ng Panginoon, pag inuna po natin ang yabang, hanggang dyan na lang po tayo. Hindi na po tayo tataas, mga kapatid. Yung hindi ka pa nakakilala, lubog ka na. Hindi ka pa sumisikat, lubog ka na. The only way to go up is to go down. Tama po ba?
Tandaan po natin ito, the only way to go up is to go down. Halimbawa, ipagpalagay na po natin, sobrang galing po natin, sobrang husay po natin. Pero hanggang dito lang po yung character natin. Okay? Tingnan po ninyo, ito lang yung character natin. Pero sobrang husay mo, sobrang galing mo. Alam po ninyo, hindi po kayo aabot dito. Kasi po yung galing po natin, bumabangga po iyan doon sa level ng ating character. Hindi po siya lalampas doon. Ang tawag po natin doon ay tumutukod po tayo. Kaya po pag binebless po tayo ng Panginoon, lalo pong kailangan, nire-require po ang humility, yung pong kababaan ng buhay. Amen po ba dyan mga kapatid? Tingnan po natin yung paalala, even sa Deuteronomy 8:12-14. Sabi, baka kapag ikaw ay nakakakain at nabusog, nakapagtayo na ng magagandang bahay, at dumami ang iyong kayamanan, magmataas ang iyong puso, at makalimutan mo ang Panginoon. Di po ba? Minsan pag dumadami, nananagana, alam po ninyo, minsan naiiba na po yung ating character, nagmamataas na po tayo. Pwede po tayong dumalangin, Lord, bless me, but keep me humble. Ang tunay na calling, ginagamit po ito sa kabutihan, hindi po sa pagmamataas, hindi po naghahanap po ng recognition, handang maglingkod kahit wala pong applause, kahit hindi pinapalakpakan. Ang principle po mga kapatid, ito, the higher the calling, the deeper the humility required. The higher the calling, habang tumataas ang pagkatawag sa ng Panginoon, baliktad po kasi yan sa standard po talaga ng mundo eh. Habang itinataas po tayo ng Panginoon, lalo mong ibinababa ang iyong sarili. Ang number 2 po natin mga kapatid, walk in character, para magkamag-anak lang po siya. Walk in character, makikita po natin again in next praise, doon po sa verse 2, be patient, bearing with one another in love. Ano po kaibahan mga kapatid ng reputation and character? Ang reputation po, what people think you are. That is reputation. Kung ano ang iniisip ng tao tungkol sa iyo, kung paano ka tinitingnan, di po ba? Ang sarap nga kung minsan pag napagkakamalang ka eh, yung ba parang mukhang mayaman itong taong ito. Di ba? Minsan yung galaw mo, yung itsura mo, di ba? So parang merong reputation ka na mayaman. Mukhang may reputation ka na mabait. Sobrang amo naman ito. Siguro talaga to mabait, pasensyoso, di ba? Yung mga ganyan. So parang ina-assess tayo ng tao. Depende lang yan sa nakikitang panlabas. So papaano ka nila tinitingnan? What people think you are. But that's not the real you. Hindi po talaga tayo yon. At yung talagang tayo, that is our character. Who you really are, that is your character. Who you are on the inside, that shows on the outside. Hindi naman po yan malilingid mga kapatid. No? Lalabas at lalabas din. Kung ano po tayo sa inside, sa loob, magmamanifest din po yan on the outside. Makikita rin po yan mga kapatid. At mabubura na po yung reputation na nakikita po ng mga tao. Binanggit po anong mga karakter ang dapat po nating i-develop po dito. Ang karakter po kasi ito po yung kung papaano tayo nakikitungo, papaano po natin tinitreat ang mga tao. Dapat po meron pong patience. Di po ba pag sinabi natin patience, hindi po tayo madaling magalit, mainis, hindi po tayo madaling ma-frustrate, sanay po tayo maghintay sa mga tao. Di po ba? Hindi po tayo madaling mag-give up sa kanila. If you are a life leader, meron po tayong, kahapon, di ba, may mentoring tayo. Masaya po ang mag-mentor sa mga tao, masarap po mag-alaga ng mga tao,
And the best way to invest is on people talaga. Di po ba? Nakikita po natin sila ay lumalago, sila po ay nagbabago. Kaya po, halimbawa, ito pong mga ibang ministry, di ba, maganda rin po na nangangaral po tayo, pero ang investment po talaga natin, yung parang one-on-one, inaalagaan po natin yung tao, tinutulungan po talaga natin sila na maitama yung kanila po mga sarili, di po ba? So, hindi po tayo dapat madaling ma-frustrate. Okay? Meron po talaga mga tao, hindi po matuling mag-grow. Di po ba? Parang sinusulyapan nyo na yung mga life group member po natin, ha? Meron po talagang hindi matuling mag-grow. Kailangan po ng mahabang pasensya. Pinagtsatsagaan po natin talaga sila. So meron po, yun nga, kanina nakwento ko, may grupo po ng mga young pastor na minimentoran ko. Minsan pag nagkakape-kape kami, sabi nila, salamat tayo, pinagtsatsagaan nyo kami. Sabi ko, malapit na ako mag-give up sa inyo. Di ba ba? Pero biro-biroan lang po namin yon. Pero siyempre, minsan naisip natin, may mali po tayong connotation about mentoring. Kala natin kasi ang mentoring puro theory. Pero mas maganda yung life on life, yung ipinapasa mo kung ano ang dapat nila talagang maging buhay sa biyaya ng Panginoon. Tinutulungan mo talaga sila na maging ayos para po sila ay maging pleasing sa God at sila po ay magtagumpay sa kanila pong hangarin, sa kanila pong ministeryo. So, yun nga, hindi po lahat mabilis mag-grow. Be patient to them. Yan. Tinatanggap din po natin yung mga imperfection po nila. Hindi naman po natin, of course, tinotolerate, pero mas pinipili po natin silang mahalin. Amen po ba, mga kapatid? Kahapon po, galing po kami kila Ate Resty. Sabi niya, isang bagay po talaga na ma-appreciate natin dito sa ating congregation, hindi ka na-judge, no? Hindi ka nahahatulan, iniintay na lumago ka talaga sa Panginoon. Di po ba? Yun po yung isang bagay na maganda, isang bagay na dinevelop po ng Panginoon sa atin. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yan. Kaya, kumbaga, welcome po sa ating lahat. Hindi po tayo basta sumusuko, pinipili po nating mahalin, kahit po yung mahirap, mahalin. So, character is how you treat people when it's not easy. Alam po natin, mga kapatid, sa calling po natin, puso muna bago platform. Ang maraming mga tao naghahanap po ng platform. Di po ba? Pero puso po muna ang inaayos po natin. Tama po ba, mga kapatid? At isang bagay po yan na napakaganda na atin po talaga ipamuhay. Ephesians 4:2, sabi, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love. Ito po yung mapapansin po natin. Sabi, humility, gentleness, patience, love. Lahat ng character na binanggit ay relational po ito, mga kapatid. And if you want to succeed in your ministry, mahalaga po ito, mga kapatid. Hindi ko po alam kung matatandaan po ni Brother Leonard, before siya mag-preach, sabi ko, anak, ito gawin mo, ha. Pag nag-preach ka, connect to people. Natandaan mo, di ba? Sabi ko, connect to people. Iba yung alam nila na meron kang gustong sabihin sa kanila, meron kang gustong ituro sa kanila, na pag gagawin nila, magkakaroon sila ng maayos na pagtingin, maayos na perspective. Iba po, mga kapatid. Parang pinutol ni Leonard, Check, yan. Parang, alam po ninyo, may anting-anting po ako. Pero mukhang kayang kontrahin ng anting-anting ni Brother Leonard.
Hindi, joke po, joke. Ito po, magmamahal na araw. Lalakas na naman yung anting-anting ko. Dinadasalan ko po ito sa likod ng aming bahay. Yan. Hindi kaya ako po nabanggit po dyan talaga. Kasi sabi, lahat ng ministry dapat po relational. Di po ba? Once I preach here sa unahan, dapat po na-establish din po yung relationship. Yung tinuturo ni Pastor, para sa atin talaga yun eh. Kaya ikaw dapat maging maayos ka na. Di po ba? Hindi lang po tayo nag-feed ng information. Maganda din po talaga yan mga kapatid, di po ba? Information, nag-gather po natin yan. Pero dapat tumatagos po sa puso po natin para magkaroon po talaga ng pagbabago sa atin pong buhay. So, ang calling po natin is not just about the gift, kundi po ito ay character formation mga kapatid. And character is formed in a relationship, bearing with one another. Hindi po tayo matututong maging patient kung walang mahirap pakisamahan. Hindi po natin matututunan ang love, yung true love, kung may mga taong sobrang daling mahalin. Meron po talagang sobrang hirap mahalin. So ginagamit po ng Diyos ang mga taong nakapaligid po sa atin para po tayo hubugin sa atin pong character. May kinalaman po ito sa atin pong calling. So ang calling po natin, nagde-develop yan sa stage ng pakikitungo po natin sa mga tao. And our calling should be employed on people. Ginagamit po talaga yan sa mga tao. Ang character, mga kapatid, yan po yung nagpapasustain sa atin pong calling. Marami pong may gifting, pero hindi po nagtatagal. Only those people na naintindihan po nila na ang calling po nila ay dapat pong samahan ng tamang conduct, tamang character. Ito po yung nagbubukas ng pinto para po tayo magtagal doon sa ministry na atin pong ginagawa sa kasalukuyan. Kaya kung gusto po natin talaga na gamitin ng Panginoon sa higit na mas malaki, dapat po we need to have a character. Tanungin po muna natin ang ating sarili, handa ba ang aking character para dalhin ako doon sa itaas? Pag hindi po handa ang ating character, hindi po mangyayari na ilagay po tayo ng Panginoon doon sa itaas. Number 3, walk in unity. Sabi po sa Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit. Dapat din po nating maintindihan, ang calling ay hindi individual mission lamang. It is collective. Tayo po ay sama-sama. It is a kingdom mission para po ma-advance ang kaharian ng ating Panginoon. Alam po ng kaaway ito, mga kapatid, he cannot stop our calling. Kaya ang gagawin po ng kaaway, he will divide the church. Ang isang bagay po na nakakatuwa, mga kapatid, sa isang church, hindi po ginawa ng Panginoon na iisa lang tayo. Pansinin po ninyo mga kapatid, sa isang church, lagi pong kompleto po yan. Amen po ba? Sa isang church, hindi naman po talaga puro mahirap lang. Ewan ko lang po, ewan ko lang. Pero meron po talagang nakakaungos kadalasan. Hindi po parang pag sinabing church, puro ano lang parang puro mahirap lang. Meron po talagang merong may kaya dyan. Tama po ba? Tama si Jake, may kaya to. Natatandaan ko po, na destino po ako sa Bagong Silang. Pagka po tawag yan, pagka po tapos ng service, meron pong matandang lumalapit po sa akin. Inaabutan po ako ng 20 pesos. Alam po ninyo, bakit po siya nakakapag-abot? Ang tawag po doon sa lugar na yon ay the poorest among the poor na simbahan.
Kuminsan pag nagpabili po kami ng ulam, sasabawan po talaga nila ng isang kaldero. Halimbawa, yung isang sardinas na maliit, sasabawan po nila ng marami para kasya po sa amin. Talaga yung kailangan mong sumisid para hanapin po yung laman. Di po ba? Parang ganun po yung aming kalagayan doon. Pero may isang matanda, every time matatapos yung service, inabutan po niya ako 20 pesos. Alam po ninyo, hanap buhay po niya. Nagpapaigib lang po siya, yung mga container nakapilad sa bakod po niya, tapos nakalabas yung hose. Ganun lang po yung, sabi ko, talagang totoo, merong kahit papano, merong may kaya na parang itatayo ang Panginoon sa isang iglesia. Kuminsan pagka nag-announce ka, kailangan po natin ng 2 electric fan. Meron po talaga nagsasama-sama na parang kaya nilang bumili para i-donate sa simbahan. May mga ganun talaga. Ibig sabihin, pwedeng ang calling po talaga natin, mga kapatid, ay para tumulong sa church. Wala din po nagsama-sama sa church na puro sintonado. Narinig niyo naman yung mga katabi niyo kanina habang kumakanta, di po ba? Ano kaya yung puro sintonado tayo? Parang sakit sa tenga, no? Parang hirap talagang kumanta po noon. Pero ibig sabihin, baka gagamitin ka ng Panginoon para sa ganitong klase ng ministry. Di po ba? Praise and worship leader, kasama tayo sa music team, kaya kasama po tayo sa choir. Minsan po, di ba, sa isang church, may lalabas po dyan na magaling mag-exhort. Di ba, yung mga konting-konting salita lang, parang nabubuhayan ka ng loob. Di po ba, yung parang nag-pray lang dito, parang naiba yung timpla ng kalooban mo. Nagkaroon ka ng hope, nagkaroon ka ng, yung lupay-pay na lupay-pay ka, tapos nag-exhort lang dito. Tapos parang nagkaroon ka ng pag-asa bigla, di po ba? Meron nga ganon. Ano po yun mga kapatid? Baka gagamitin po talaga tayo ng Panginoon sa pag-i-exhort, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Meron naman pong iba pag nagsalita, yung parang gusto mo na magpakamatay. Di ba? Gusto mo nang tuluyan ng iyong buhay, yung para may konti ka pang pag-asa, pero nung makausap mo, grabe, parang gusto mo nang tumalon sa pinakamalapit na tulay. Gets po ninyo mga kapatid, sa isang church, kumpleto po iyan lagi. Kaya sinasabi po natin, dahil tayo po ay kumpleto, ang gusto po nating makita, sabi, keep the unity of the Spirit, walk in unity. Parang kabit-kabit po tayo, tulong-tulong po tayo. Yung pong bawat ministry po natin, bawat gifting po na meron po tayo, nagko-complement po sa isa't isa, para po ang body na to, ang body of Christ, ay talagang magamit ng lubusan. So ang calling po ay hindi lang po individual mission lamang. It's a kingdom mission. So let us protect the unity of the Spirit. I-avoid po natin ang mga dapat i-avoid. I-honor po natin ang dapat i-honor. I-support po natin ang dapat pong i-support. That's the way to live in unity. So in conclusion mga kapatid, I could say we should walk in purpose. Lumakad po tayo na may layunin. Lulundag lang po tayo, Ephesians 5:15-16. Be very careful how you live, making the most of every opportunity. Gamitin po natin ang bawat opportunity to serve, to disciple people, to fulfill your God-given assignment, to fulfill your calling. Ano po ba talaga ang calling po natin? Paano po ba natin ito nilalakaran? Ang tunay na Kristiyanong doktor, ang tunay na Kristiyanong businessman, ang tunay na Kristiyanong teacher, ang tunay na Kristiyanong life leader, alam po ninyo, yan po ay humble, yan po ay growing in character, yan po ay nagpo-protect po ng unity. Yan po yung mga bagay na dapat po nating lakaran. So hindi lang po tayo tinawag para maligtas. He called you to live
worthy of that calling. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po muli sa inyo sa umagang ito. We honor you and we thank you. Thank you, Lord, for your word. Salamat po, Panginoon, sa inspiration na inyo po mga salita. Samahan po ninyo kaming patuloy. Palakasin po ninyo kami. Magamit po ninyo, Panginoon, ang amin po mga gift para sa mga particular na calling na tinawag po ninyo kami, O God. At nawa po, maging blessing po kami, maging productive din po kami, Panginoon, sa anumang area po ninyo kami, Panginoon, tinawag. We become productive, we become fruitful, and we become blessing sa mga kapatid po namin. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.